Ito, pag-usapan po natin ito kung dalawang mga dokumento na kumakalat po ngayon sa social media na sinasabi hong mga fake news daw ito mga kabida Unang-una po ito pong kumalat na dokumento mula sa Commission on Election kung saan po ay sinasabi doon na ang Bayan Muna Party List po mga kabida ay disqualified ng COMELEC dahil ho sa kanila pong ugnayan sa teroristang grupo at sa New People's Army at NDF. Ayan, yun yung naging ground dun po sa dokumento na kumakalat po ngayon sa social media. Okay, ang sabi po ng COMELEC, fake daw yun. Yung isa po, yung survey ng Pulse Asia daw sa Davao City, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Norte, maging sa Cagayan de Oro City po mga kabida, kung saan po ang mga lumamang po doon yung mga opposition candidates po mga kabida, kalaban po ang administrasyon sa local level po mga kabida. Dininay din yan ng Pulse Asia Research Incorporated at sinasabi hong fake news ang mga kumakalat na mga dokumento. Yan po yung pag-uusapan po natin dito ho sa aking vlog for today. Isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, unahin po natin ito pong kumakalat po ngayon na dokumento mula sa COMELEC mga kabida kung saan po ay sinasabi po dito na dinisqualify ito pong Bayan Muna Party List. Okay? Kung titingnan po ninyo yung document, ipapakita ko po sa inyo, ayan, parang totoo po mga kabida. Kasi may seal po ng COMELEC, tapos may pangalan po ng Commission on Elections. And then ito po ay dated May 10, 2025. Kahapon po ito, And then nakapangalan po ito mga kabida, yung heading po niya kay Attorney John Rex Laudianco, Director for COMELEC spokesperson and then Office of the COMELEC spokesperson. Ito yung kanila pong headline po sa kanilang press release, mga kabida, Babasahin ko lang po sa inyo. Alright? COMELEC disqualifies Bayan Muna Party List from the May 12, 2025 national and local elections. Ito portion lang po yung babasahin ko po mga kabida, Ang sabi po dito, the Commission on Elections in its en banc session during deliberation on May 6, 2025 has decided with finality to disqualify the Bayan Muna Party List from the May 12, 2025 elections. Yung ground daw nila dito mga kabida, sabi ho dito sa dokumentong ito, after thorough deliberation and careful consideration of the evidences, testimonies, and documents submitted by the petitioner, the COMELEC has found that Bayan Muna Party List has been directly supporting and involved in the terrorist activities of the Communist Party of the Philippines, New People's Army, and National Democratic Front. The active association with these designated terrorist organizations is a clear violation of the Section 6, Paragraph 2 of the Republic Act 7943 or 41 and Section 68, Paragraph B of the Omnibus Election Code, which prohibits party lists and individual candidates from espousing or engaging in violence or unlawful means to achieve their goals. Ayun, yun yung grounds, kung pagbabatayan po natin ito pong dokumentong ito, mga kabida, kung titingnan po natin parang totoo yun, madideceive ka talaga, mga kabida. Ang kulang na lang po dito is perma, perma na lang po, pero since ito po ay sinasabi po nilang press release, wala pong perma yan, mga kabida. So ito, ang sabi po ng COMELEC, fake news ito. Fake document ito mga kabida at hindi ho nanggaling sa Commission on Election. Okay? Ito po, babasahin ko lang po yung balita mula sa DZRH News mga kabida. Ito yung source po natin. Alright? Okay. Posted po ito 28 minutes ago. Ang sabi po dito,
pinabulaanan ng Commission on Elections o COMELEC ang kumakalat na mga posts sa social media, ang diskwalifikasyon ng Bayan Muna Party List sa paglahok sa national and local elections sa darating na halalan bukas, May 12. Sa isang opisyal na pahayag, tinawag ng COMELEC ang kumakalat na pahayag na fake news at binalaan ang publiko laban sa isang peking press release na maling nagsasabi na ang Bayan Muna ay pinagbawalan sa halalan dahil umano sa ugnayan ito sa mga teroristang organisasyon. So malinaw po mga kabida, fake document ang kumakalat po ngayon sa social media na meron pong silyo ng COMELEC, at nagsasabi na disqualified ang Bayan Muna Party List. Okay, tandaan po natin yan ha. Fake document po yan mga kabida ayon po sa pahayag ng COMELEC. Ayan. So, wag po tayong magpadala sa mga nasa social media. Hindi ho lahat ng mga post dyan ay totoo. Ang dami hong peke po ngayon, lalong-lalo na po sa social media po mga kabida. Kaya na po nilang kopyahin yung totoong mga dokumento para ho magmukhang totoo mga kabida. So dapat aware po tayo dyan. Hindi ho tayo magpadala at iwasan po natin na mag-share para parang binigyan po natin ng platform ito hong mga fake news peddlers na ikalat yung kanila pong mga maling mga impormasyon at balita mga kabida. Alright? Now, dito po tayo sa isang fake news. Alright? Ito po ay patungkol po sa mga surveys po ng Pulse Asia. Diyan po sa local levels po mga kabida. Kamakailan lang po, meron pong survey na inilabas. Lalong-lalo na po, ang nakita ko po yung sa Davao City. Kung saan po ay tinambakan ng husto po mga kabida ng mga Duterte. Itong kanila hong mga katunggali sa politika sa iba't ibang posisyon mga kabida. At ang nakalagay po doon na logo sa survey na yon ay Pulse Asia Incorporated o Research Incorporated. Ito po ay pinabulaanan po makabida ng Pulse Asia Research Incorporated na isa daw fake document at fake news dahil wala ho silang survey na kinundak sa local level. Alright, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po itong kanila pong dokumento, inilabas na statement. Pulse Asia Research Incorporated, dated po ito May 9, 2025. Okay? It has come to our attention that the Facebook page of Maisog Mindanao posted surveys allegedly conducted by Pulse Asia Research in Cagayan de Oro from April 16 to 26, 2025. Davao City from April 26 to May 6, 2025. Davao de Oro from April 26 to May 6, 2025. Davao del Norte from April 26 to May 6, 2025. And Davao Oriental from April 26 to May 6, 2025. The result of these purported surveys have been circulating on other social media pages and reported by local newspapers. Ito po yung masaklap, Dahil ni-report, kineri po ito mga kabida ng mga local newspapers sa Davao, sa Cagayan de Oro City, mga kabida, according to this statement. Okay? We wish to clarify that Pulse Asia Research did not conduct any of these surveys. Since our founding in 1999, Pulse Asia has upheld the highest professional standards in conducting surveys and research. We strongly denounce any unauthorized use of our name to disseminate false or misleading information. For verification or inquiries about surveys attributed to Pulse Asia Research, please contact us directly at Ronald_Holmes at pulseasia.ph or you may call. Tawag po kayo mga kabida sa 0918-933-5497. Ronald D. Holmes, President, Pulse Asia Research Incorporated. So yun yung kanila pong official statement po mga kabida, Dininay po nila ito pong
surveys na nangyari sa Davao City, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Norte, at maging sa Cagayan de Oro City po mga kabida. No? So, fake news na naman. Okay? So, wag ho nating ikalat, wag ho tayong magpadala sa fake news na yan mga kabida. Okay? Gaya ng sinabi ko po kanina, sa social media po ngayon, hindi lahat na nakapost po ay totoo. So, kailangan ho nating i-verify yan bago ho tayo mag-repost o di kaya mag-share mga kabida sa mga posting po dyan sa social media. Lalong-lalo na po sa Facebook po mga kabida.